Mga kaparokya, bago natin umpisahan ang continuation ng online viewership ng dalawang noontime show sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga, ay may ilan po tayong pag-uusapan regarding nga po sa inilabas na write-ups ng isa sa supporter, follower ng Team5 at ng Eat Bulaga na si LM Entertainment, na kung saan mga kaparokya may ilan daw di umanong mga kapatid viewers, yung mga solid viewers ng TV5 ang tila nababahala at nag-aalala sa Eat Bulaga. And of course, mga kaparokya, atin rin pong pag-uusapan ang tila bibilhin daw di umano ni Vice Ganda ang ABS-CBN. So, bago natin talakayan yan mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ko sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share nyo na rin na sa gayon ay mas dumami po po makapanood ng mga in-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervy, the man behind Kaparokya TV. At kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, kahapon ay ang grand finals ng tawag ng tanghalan duet category, na kung saan ang grand champion nga po ay walang iba kundi ang OST Dreamer na nakapag-uwi po ng cash prize na 500,000 pesos. At sa Itbulaga mga kaparokya ay ang muling pagbabalik nga po ng clone ni Elvis Presley na si Jerome Evardome, na yun nga po mga kaparokya, kamakailan nga po ay nababalita nga alis na daw po sa management ng TVJ Production, sapagkat nitong mga nagdaang araw ay hindi na nga po ito napagkikita sa Eat Bulaga. Pero kahapon nga po mga kaparokya ay binasag na po nito ang katahimikan regarding nga po dito. At actually mga kaparokya, nagwagi pa nga po ito sa Gimme 5 together with his girlfriend. So yun nga po mga kaparokya, ang pag-uusapan muna natin ay yung patungkol nga po sa nakita po nating write-ups coming from Lion Here TV, na kung saan yun nga po mga kaparokya, bibilhin daw di umano ni Vice Ganda ang ABS-CBN. So basahin po natin mga kaparokya ang write-ups na to ng Lion Here TV. Vice Ganda sinagot ang hypothetical question sa isang recent vlog ng Star Cinema kung ano ang una niyang bibilhin sakaling magkaroon siya ng $1,000,000, kung saan sinabi niyang ABS-CBN Corporation ang kanyang pipiliin. So yun nga po mga kaparokya, recently ay nagkaroon nga po ng vlog ang Star Cinema ayon sa write-ups nga po na ito ng Lion Here TV, na kung saan ay tinanong nga po si Ann Cabogabol Star Vice Ganda na kung magkataon or if ever man po magkaroon siya ng $1,000,000 ay ano nga po ang kanyang unang bibilhin. So sabi nga dito, may kita natin sa picture mga kaparokya, let's make believe that all of a sudden you had $1,000,000. What's the first thing you would buy and why would you buy it? So ito po ang sagot ni Vice Ganda. If I have $1,000,000, the first thing that I would buy is ABS-CBN. At ayon pa dito, I will buy ABS-CBN and after a while, I will turn it back to its original owners. So grabe, very generous naman po ng Ann Cabogabol Star para bilhin ang ABS-CBN na kalaunan ay ibabalik nito sa tunay na nagmamay-ari ang nasabing TV stations. So yan kagad ang unang naisip ni Ann Cabogabol Star Vice Ganda. Siguro dala na rin po mga kaparokya ng utang na loob nito sa TV station, kung saan ay talagang bumulusok ang kanyang karir. Talagang mas
naging kilala, naging famous ang Unkabogable Star sa tulong ng ABS-CBN. Pero mga kaparokya, napakadali lang sabihin po niyan. Kasi alam naman po natin na hindi mangyayari. At kung mangyari man yan, gaano katotoo na bibili nito ang ABS-CBN at kung bilhin nga nito mga kaparokya, ibabalik niya po ba talaga sa tunay na nagmamay-ari ang TV station na nawalan niya po ng prangkisa noong 2020. So yun nga po mga kaparokya, kung kayo ang bigyan ng $1,000,000, ano ang unang bibilhin ninyo at bakit nyo bibilhin ito? Paki-comment naman po mga kaparokya sa comment section ang sagot ninyo patungkol nga po dito. Samantala mga kaparokya, meron nga pong write-ups ang isa sa mga supporter, solid supporter po ito mga kaparokya ng TV5 at ng 8 Bulaga na si LM Entertainment na meron pong 16 million followers. Ito po ay patungkol sa 8 Bulaga na kung saan ay may ilan nga pong viewers ng TV5 or kapatid network ang tila nababahala at nag-aalala sa kalagayan ng 8 Bulaga. So basahin natin mga kaparokya yung write-ups na to ni LM Entertainment. Well mga kaparokya, very reliable source po natin si LM Entertainment. Isa po sa mapagkakatiwala ang Facebook page when it comes sa TV5 at sa 8 Bulaga. Very knowledgeable po ito pagdating po sa 8 Bulaga at sa TV5. Kaya isa po sa kinabibiliban at isa po sa pinagkakatiwalaan po nating Facebook page ang LM Entertainment. Kaya thank you kay LM Entertainment mga kaparokya. So dito mga kaparokya, may write-ups nga po siya patungkol sa 8 Bulaga na kung saan sabi niya dito, maraming mga kapatid natin ang nag-aalala para sa 8 Bulaga. Pero hindi dapat mag-alala kasi TVJ can manage, MVP can manage. So bakit kaya naglabas ng ganitong pahayag si LM Entertainment na alam naman po natin na maraming alam pagdating sa 8 Bulaga at sa TV5. Di po kaya konektado po ito sa paglisan ng ABS-CBN sa TV5 or di kaya isa sa pwedeng maging dahilan dito ay yung pagbaba ng sponsors ng 8 Bulaga. So mga kaparokya, I don't think so na yun ang mga dahilan kung bakit nababahala ang mga viewers nating mga kapatid na alam naman po natin na kahit pa po mawala ang ABS-CBN sa TV5 ay hindi po maaapektuhan ang 8 Bulaga dahil milyon-milyon po ang sumusuporta sa Tito Vic and Joey. Milyon-milyon po ang nanonood ng 8 Bulaga at kahit pa po mawala ang ABS-CBN sa TV5 ay hindi po maaapektuhan ang viewers ng pananghaliang programa ng Tito Vic and Joey. At hindi rin po natin nakikita mga kaparokya yung sponsors, yung konting sponsors ng 8 Bulaga sapagkat kapapasok lamang po ng taong 2026, normal lamang po na loading ang mga sponsors ngayon. Kumbaga, panibagong kontrata na naman po ang kailangan po nila para muling makabalik sa pananghaliang programa ng Tito Vic and Joey. So, sa ngayon mga kaparokya, ang therapy segment, meron po silang dalawang sponsors. Ito nga po ay ang Game Zone at ang Happy Toothpaste. Sa sugod bahay, upon checking kanina nga po, or sabihin na po natin nitong unang taon ng 2026, tatlo pa lamang po ang kanilang sponsors at ito nga po ay ang Grain Smart, Hanabishi at Bingo Plus. At sa DB5 mga kaparokya, yung Bingo Plus at Adji Ginisa at pagdating naman po
sa The Clones ay yung Playtime. If I'm not mistaken, yung Playtime po ang kanilang sponsors. So meron po silang 8 or 9 sponsors sa ngayon. So hindi na po masama yan mga kaparokya sapagkat ang katapat na programa nga po nitong It's Showtime ay wala pong sponsors. Kaya nga po nakikiusap ang Unkabogable Star na suportahan ng mga malalaking kumpanya or ng kumpanya ang pananghaliang programa nila sapagkat marami nga po silang natutulungan. Pero ang Itbulaga mga kaparokya, stable po ang kanilang sponsors. At kung onti man po ngayon, yan po ay dahil loading ang mga kumpanya para lumabas sa pananghaliang programa. Which is later on mga kaparokya, siguro sabihin natin mga February, madadagdagan po ang sponsors ng Itbulaga. At kung advertisers naman po mga kaparokya, hindi naman po masama ang numbers of ads ng Itbulaga ngayon. 20 to 30 TV ads po ang lumalabas sa Itbulaga, which is alam naman po natin mga unang taon ng 2025 ay ganun din naman po ang nangyari sa Itbulaga. Kaya wala na po dapat ikabahala ang mga kapatid nating viewers sapagkat tulad nga po ng sinabi ni LM Entertainment, Tito Vic and Joey can manage at all. MVP Manny V. Pangilinan also can manage at all. Kaya magtiwala po tayo na kayang-kaya ng Itbulaga ng Tito Vic and Joey ang ganitong suliranin. Sanay na sanay po sila sa mga ganitong pagsubok dahil 46 years na po silang existing bilang pananghaliang programa dito sa bansa. Lahat na po ng pagsubok ay napagdaanan na nga po nila. So nothing to worry but stay focused, stay supporting sa noontime show ng legendary trio na Itbulaga. Para sa Itbulaga Under TVJ Facebook page na may 3.8 million followers at sa It's Showtime naman po na may 19 million followers. So sa oras na 1:30 PM ang It's Showtime po ay magkasalukuyang segment na Tawag ng Tanghalan Duet. Ito po ay yung grand finals ng nasabing segment. Ang Itbulaga naman po ay magkasalukuyang segment na Gimme 5. So dito ang It's Showtime po ay may 8,700 live viewers at ang Itbulaga ay may 3,400 live viewers. So again, sa oras na 1:30 PM ang It's Showtime, sila po ay may 8,700 live viewers at ang Itbulaga naman po ay may 3,400 live viewers. So dito ay lamang ng 5,300 views ang It's Showtime against sa Itbulaga. So yung grand finals po ng Tawag ng Tanghalan mga kaparokya ay hindi ganun kataas dahil netong mga nagdaang araw mga kaparokya, yung mga grand finals nila sa Tawag ng Tanghalan ay talagang mataas ang views. Pero ngayon mga kaparokya, hindi ganun kataas ang views ng grand finals ng Tawag ng Tanghalan Duet. So magawi tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. So unahin natin mga kaparokya ang It's Showtime under GMA Network YouTube channel na may 40.8 million subscribers. At sa Itbulaga naman po under TV5 YouTube channel na may 2.7 million subscribers. So sa oras na 1:32 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 26,000 viewers. Ang Itbulaga naman po under TV5, sila po ay may 18,000 viewers. So again, sa oras na 1:32 PM ang It's Showtime, sila po ay may 26,000 live viewers at ang Itbulaga naman po under TV5 ay may 19,000 live viewers. So dito may kita po natin ang pagitan ng dalawang TV network YouTube channel ay 7,000 viewers at ahead nga po dyan ang GMA sa TV5
So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.75 million subscribers at sa Itbulaga naman po under Itbulaga TVJ YouTube channel na may 1.75 million subscribers. So sa oras na 1:33 PM ang It's Showtime, sila po ay may 110,000 viewers. Ang Itbulaga naman po, sila ay may 131,000 live viewers. So again, sa oras na 1:33 PM ang It's Showtime, sila po ay may 110,000 live viewers at ang Itbulaga naman po, sila ay may 131,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay, so nakita nyo mga parokya na dagdagan pala ang views ng It's Showtime. So sila po ay may 111,000 viewers. So i-consider po natin yan mga kaparokya. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay mga kaparokya. Ang It's Showtime po ay may 145,000 viewers at ang Itbulaga ay 153,000 total views. Sa Facebook Live mga kaparokya, 8,000 para po sa It's Showtime, 3,000 naman po sa Itbulaga. Sa TV Network YouTube channel, 26,000. Sa GMA, 19,000 naman po sa TV5. At sa main YouTube channel, 111,000. Sa It's Showtime, 131,000 naman po sa Itbulaga. So dito ay lamang ng 8,000 views mga kaparokya ang Itbulaga. Meaning, kahit grand finals pa po ng It's Showtime ay tinalo nga po ng Itbulaga ang tawag ng tanghalan ng Gimme 5 at lamang po sila ng 8,000 viewers. Hindi naman po ganun kataas pero again, talo pa rin po or tinalo ng Itbulaga ang grand finals ng tawag ng tanghalan duet. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:35 PM. So magpapaalam na po ako sa inyo. Magsingat po tayo mga parokya. Thank you and God bless.